syempre, maraming kinds of people sa bus. May mga pupunta sa work, may mga pagod, may mga ganyan. Pero patahimigan nyo naman yung mga anak nyo sigaw na, Mama! Mama, may mama doon! Kakakarayin ko na tong batang to. Ako, wala akong tulog Ako nagpuwet ako para sa exam ko, para sa DepEx ko mamaya. Tapos, itong batang to sigaw na sigaw. Masasampal mo na, wala na akong patience sa pagbagan Ayun yung tatlong naiinis ako sa boss. What's up, boys? It's me again, your host, Mods. Welcome back to another episode of the Group Chat Podcast. Hi, I'm William. Yes, here with me is my buddy, my co-host, my unpaid intern, the guy who streams, the guy who likes showing his dick off the camera. Is that true? It's Cap. It's Cap. So, as you can see, iba yung setup namin yan. Medyo nasa enclosed space kami ngayon. Pero nasa apartment pa rin kami. And nandito lang kami sa room ko today. And huwag nyo lang papansinin yung cable management sa baba. Fuck you guys. Don't mind the wires. So are you saying this is a tiny desk edition of the Group Chat Podcast? Maybe it's the bedroom podcast. Or Tropa Time Podcast. In no way. No way. By the way, we made a new TikTok account called Mods and William. It's all about Tropa Time. Tropa Yes, Time. sir. If you know what Tropa Time means, then just search it up or maybe just watch our content. Partida yung una naming in-upload na content. Tawa-tawa kami, pero na community guidelines siya. Wait, I want to talk about this. Bakit ganon? Sige. Bakit ganon, pre? TikTok is fucking sexist. Alam mo yung TikTok unfair? is fucking sexist. Alam mo yung unfair? Mm-hmm. Yung TikTok, as in minsan sa FYP ko, may mga nagpapakita doon na parang, alam mo yung mga babaeng nag-titiz? Like, as in sobrang sinesexualize sila sarili nila. Mm-hmm. At minsan bakat yung utong nila or something. Yun nga kasi pag ako nag-scroll ng TikTok, syempre lalaki ako. May nakikita rin ako malaki boobs, malaki puwet, tapos naka-bikinis or half naked or what, teasing, cosplayer teasing, gravure. You know, I can go on all day, pero my point is, yung in-upload namin video, walang nudity. Walang kahit anong, hinawakan niya lang bayag ko. Pero may takip. Tapos nag-transition yun into my face. I'll put the video here. So, na-community guideline siya. Pero, anyway, nag-start tayo. Nag-iinit ako dahil sa mga ganyan May gusto ko i-add doon Nakakatawa doon kasi diba sobrang saglit lang nung time ng video na yun. Na-upload. Sa office ko, ang daming nakakita nun. Tapos tawag-tawag na sila. Alam mo, hindi ko pa nababanggit to As a content creator, ito yung kinakatakot ko dati. Na parang, shit, paano pag nakita ko ng ibang tao tapos alam nila yung ginagawa ko. Yun nga Pero ngayon, wala na akong pake. Last week, actually, yesterday lang, kinausap ako nung team lead ko. Sabi niya, uy, lagi kita nakikita sa TikTok Sabi ko, wala yun. Content lang yun. Nakakatawa rin sa akin, na-realize ko, what if pag naghanap ako ng bagong trabaho, lumabas yung mga Tropa Time video natin pag sinerch nila yung William Calleja. Ikaw po ba to? Sir, Hindi po. Sir William Calleja. Hindi po. You look like you're having fun with your life. We love these kind of people on our team. But, no horny people. Sorry, we cannot accept you. Oh, that's not me. Pero may nakakatawa kasi doon ngayon. Ginawa kong brand ambassador ng company namin, gago. Tapos nakita ng mga ibang ka-team ko yung pinagagawa ko sa kajabulan sa TikTok. Hinawakan ko yung titip. Tapos yung Xiaomai, yung Xiaolongbao. Isa yun, bagong upload yun Panoorin nyo. Follow us on our new TikTok channel. It's mods.william. It's all about mods.william Tropa Time. Anyway, eto na yung nagsimula pala yung actual podcast. Intro pa lang yun. Simula pala yung actual podcast and maulan, rainy days, babaha. Actually nagbumabaha pa ba sa Maynila kasi di na ako aware. Sobrang busy ko sa buhay. Masyado na ako naging privilege. Di ko alam kung bumabaha pa ba sa mundo. Bumabaha sa lugar nyo. Dito, papunta ako kila Mod sa Makati, by the way. Sa Makati. Papunta kaming Circuit Makati. Galing akong BGC. Magka-climb dapat kami.
Ay, nakapag-climb naman kami. Tapos nung usual daan ko papunta dun sa Circuit Makati, tangina yung JP Rizal, para siyang JP Rizal River. As in, yung dala ko pa namang kotse nun, lowered. Napatras ako yun. Sabi ko, di ata ako makaka-climb. Insane. Pero nakaka-climb pa rin ako kasi dedication yan. Pero grabe yung bumabaha pa rin. Solid As in, siguro kung tinuloy ko yun, lulutang yung kotse ko. Yung ganong level, may mga parts na lang siguro sa Makati na bumaba. Grabe yung baha sa Maynila. I just realized I'm just being privileged na hindi ko nakikita yung baha. I think yung mga roads rin yung mga main roads na dadaanan mo yung technique ko pag mabaha, siguro dadaan na lang Makati Ave, tapos yung hindi na mag-JP Rizal kasi doon ata yung yung nagiging river, visit Speaking of baha, way back college, way back in uni sa Lasal, lagi mo nga baha sa Taft, di ba? Si mismo Taft na yung nagiging pool. Alam mo yung pinaka-memory ko nung yung nung nasa Lasal tayo tapos bumaha ng solid. Yung nawala yung turtle, si Amphigon. For context, merong turtle sa Lasal. Tawag sa kanya Amphigon, Amphi-turtle. Kasi nasa may amphitheater siya ng... Tapos may pond doon. May pond doon. Nadulan siya lagi. Tapos umulan, lumakas yung ulan, bumaha. Tapos nawala daw si Amphigon, nagpanik lahat ng tao. Nahanap ba yun? Oo, nahanap ata siya. Hindi ko pinalitan lang yun. Kasi parang grabe yung baha rin nun Di ba doon sa UST? Sa UST naman, di ba may mga fish market doon. Parang, grabe bumaha sa UST. May mga picture minsan pag yung may coin na sa may fighting fish sa baba. Sa kanal may mga isda, alam mo yun, yung mga tilapia, bigla ganun. Grabe. Lupit Pero speaking of more baha kwentos. Grabe, nung bata ako naisip ko pag umuulan, tapos hanapin ko lang yung gising ang maaga para makinig yung nanay ko nakikinig ng announcement ng bagyo, kung may bagyo. Tapos pag na-declare na walang pasok, tulog ulit. Sarap nung pagbalik mo ng tulog doon, no? Yung pag nalaman mo suspended. Tapos pagkagising mo, gising mo may champurado, May champurado na may flakes ng tuyo. Tapos, may anime! May anime yan. Sasabihin ko pala sana kung yung talaga pinapanood mo pag gising. Kasi usually, pag nagising ka na, tapos habang nanonood ng news, makikita mo suspended. Either babalik ka tulog, tapos manonood ka na lang ng ng anime. Anime nun Pag yung pag weekend usually. Pero pag may bagyo, tapos weekday, wala masyadong anime nun Kasi sa ABS, kasi wala kaming cable nun Sa ABS, ang pinapalabas yung Umagang Kay Ganda. Puking ina. Tapos sa GMA, yung unang hirit ba yun? Unang hirit. So, nakaka-depress pag walang cable. Kaya matulog ka ulit muna. Gising ka ulit ng mga 9. Kaya nilook forward kay weekend. Nakakanood ako ng mas maraming anime pag weekend. Kunyari pag weekend, morning, naalala yung mga palabas doon Flame of Recca? Saan yung Flame of Recca? Weekday yun. Weekday yun, di ba? Pag weekend yun Bakugan, yung mga Bidaman. Bakugan, di ba Tagalog dub? Oo, Tagalog dub. Lahat yan, Tagalog dub. Usapan yung Bidaman. Bidaman. Bidaman yung Holland, di ba? Oo, yung Holland. Tangina, na-addict ako doon dati. Bakugan tsaka Bidaman, na-addict ako doon dati. Bumibili ako nung... Naging uso yun sa high school namin or feel ko sa lahat sa mga sari-sari store. Nagbenta sila ng mga ng mga Japix pero maganda. Yung mga naalala ko sasama ko na rin yung Beyblade dito. Beyblade. So pinaka-solid una is Beyblade dahil yung tipong bibili ka ng Beyblade tapos sa sari-sari store bibili ka ng mga yung attachment, yung may pang sparks. Oo. Nagbenta nagbenta yung kuya ko ng dati, yung mga Beyblade. Shit. Pati mga Yu-Gi-Oh cards. Ang hindi ko na-get into siguro yung Crash Gear. Crash Gear kasi feeling ko yung Crash Gear masyado siya mahal nung time na yun. Kaya hindi ko siya na-get into. Tapos ayaw binabili mama. Ba't di mo binili Crash Gear? Doon lang ako sa kapapil na Crash Gear na tinutupi tapos pinipitik-pitik.
Ayoko. Hanggang ngayon, marunong pa rin ako gumawa nun eh. Ako din. Pag bored daw sa office. Pero ang pinaka maganda ko sigurong Beyblade. Going back to Beyblade. May pinakamaganda akong Beyblade from abroad. Binigay sa akin ng tito ko. Yung remote controlled Beyblade ko. May ganun? Ayun ba yung ano? Yung may ikot tapos may ikot, gulong parang ganun sa gitna tsaka may may parang baril siya, pre. Pag pinindot mo siya ng pag ganito, pag tinrigger mo siya, magka-counterclockwise siya o magka-clockwise. Something like that. Insane! That's my... Ba't ko ba kasi winala yun? Nung bata ako, ang hilig ko makawala nung laruan eh. Alam mo ba ngayon, yung mga Beyblade ngayon, nag-Japan kasi nung December 2022. Tapos wala lang, curious lang ako, nakita ako ng toy store, tapos nakita ako ng Beyblade. Bumili ako ng Beyblade. Siyempre naka-Japanese text. Yung pala, walang spinner included. Okay. Parang ngayon, ganun na yung packaging pala. So, kahit nung tumingin ako sa Toys R Us. Ganun parang ano siya. Viper parts. It's like a PC. Para na siyang Apple, yung iPhone. Hindi na binibenta yung charger. Oo nga, parang nakikita ko sa mga videos ngayon, parang nagko-custom na sila nung whatever you call that. Yung ginaganon, yung pang-spin mismo. Going back to Bidaman. Sobrang solid ng Bidaman dahil sino nakaisip nung Gundam-looking figure. Mecha-looking figure. Tapos may Hollen or marbles. Tapos may duel involved. Diba? Sino makakaisip nun? Sobrang solid. All worlds. Solid talaga yung mga Hapon. Kaya, solid talaga. Kaya yung mga, na-addict ako doon kasi parang may mga special powers rin yung Hollen eh. Alala ko sa plot ng anime. Parang nila matalo yung final boss. Alala mo to? Hindi ko alam. Alala mo to? Nakikita ko lang yung Bidaman laging may naglalaban. Yun lang yun. Pero hindi ko alam na may final boss. Meron silang kailangan tamaan sa kapwa nilang Bidaman. Oo. Na something sa baba ata. Para may matrigger na close, diba? Tapos doon sa matatalo. Tapos yung mga kala mo sila mismo nasasaktan eh. Pero nakakatawa kasi doon sa Bidaman, may doon part yung ending. Yung ko-collect sila ng Hollen para matalo yung yung final boss. Yung kulay blue. Holland. Yung nakakatawa kasi, pag bumili ka ng Bidaman, yung Hollen na yun yung freebie. Yung kulay blue. Magaan ba yun? Di ba yung magaan pa? Hindi ko alam may magaan ba. Kasi parang yung mga feel ko sa Japex yun eh. Parang yung Holland nila magaan pa. Tapos kaya nauso yung mismong Jolen na lang na nilalagay na pang ganun. Yung ganun na lang So hindi ko kaya bumili nito. Kaya kamay ko na lang. Official Holland ba ang Bidaman? Yung kulay blue. May kasama yun eh. Tapos parang in-integrate nila yun talaga. Yun yung special marble na magtatalo sa boss. Tapos ang kakatawa pa yung mga training arcs sila doon, pre. Pupunta sila sa bundok. Tapos yung Bidaman, sinushoot lang sila na paulit-ulit sa mga bato. Yung mga pillars ng bato doon. Yung mga parang mountain. Tapos masisira. Lupit eh. Bidaman is an American-Japanese collab. Insane. If you don't know what I mean, just search it up. Grabe yung mga toys yung bata, sobrang solid. And parang ngayon, ang nauso ulit. Tangina, lato-lato na naman. Ay, may isa pa. Yung Bakugan, pre. Bakugan, yeah. Yung Bakugan, yan na tayong huli. Yan na yung huli kong pinag-adikan nung bata ako. Marami kang Bakugan. May trinay ko kunin yung... Gusto ko lang yung si Draco eh. Yung si Drago. Drago. Si Drago. Tangina, meron ako Drago pero hindi kulay red. Kulay teal. Teal. Anong element yun? Yung tubig ata. Ano yung aqua? Napakapangit. Na-disappoint ako. Ang lupit nung Gusto ko yung... Pero in fairness yung sa Bakugan ang ganda yung... Parang ang ganda nung gameplay. Ang ganda. Kasi may pagka-RNG siya. Pero at the same time, meron siyang... Parang siyang may pagka-Yu-Gi-Oh! Kasi metallic yung cards, tapos naka-face down. Tapos pag nalagay mo doon yung Bakugan. Kaya nahook ako sa Bakugan dati. Parang... Bumubukas, pre. Bola, pre. Tapos yung anime nun, sobrang fire nung opening, pre. Alam mo yung opening nun? Hindi ko na maalala. Sobrang fire nun. Pakinggan yun. Sobrang lupit nun eh. Ayun, naalala ko, back against the wall. yung umpisa eh. May angas nun, pre. Pakinggan natin yun. Kaya sobrang lupit eh, nung childhood natin eh. Hindi na sila gumagawa ng ganyang laruan. Bakugan? Hindi, parang wala nang. That kind of anime. Nung nag-grow up tayo, may nakita ka bang sumikat? Di Minecraft na Fortnite. Fortnite na. Pero ngayon may gusto akong bilhin, pre. Ano? Gusto ko bumili ng Nerf gun na Fortnite themed.
Nakita ko sa Actually, Toys R Us. gusto ko rin mangolekta ng Nerf gun, pero pag nasimulan ko na, GG na. Yun nga rin eh. I Tapos just pinipigilan can't ako ng girlfriend ko. Kasi nakita niya nakatingin lang ako matagal din. Tapos sabi ko, naka 50% off oh. Bilhin ko na ba? Kasi mahilig rin kasi siya sa toys. Nangongolekta siya ng mga Tamiya na Hello Kitty talaga? themed. Hello Kitty themed naman. Talaga. Sabi ko, pag Tamiya. bibilin mo yan, bibilin ko yung Fortnite na Nerf gun. Binili mo? Hindi. Oh, shit. Pero babalikan ko yun. Baka mamaya. Update ko kayo. Mga toys. Ang dami talagang toys. Pero parang ngayong nasa age na tayo na kaya natin bumili ng may ano na tayo, may spending power na tayo to buy those things. Parang ayoko pa din bumili kasi feeling ko masyado akong mag-dip into. For example, figures. If you bought a single figure, it's a start na eh. Kaya ayoko bumili ng figure kasi pag bumili ako, ma-addict ako. Nangyari na to sa akin eh. Nakaalis lang ako sa rabbit hole. Mhm. Nakita mo naman pag nagdi-discard tayo yung Funko Pop ko, di ba? Grabe na addict ako sa Funko Pop. Sabi ko sa sarili ko nun, ibili lang ako ng anime themed. Kasi release na sila ng mga anime na gusto ko. Oh, shit. Yung tuloy-tuloy yun eh. Nagsimula yun sa My Hero Academia eh. Dahil ang angas eh. Yung parang isa sila sa mga ano, 'di ba? Yung unang release na nag-start ng hype ng pag-collect. Para sa akin yung binebenta Funko Pop ng My Hero? Si Todoroki na nag-glow, sobrang hirap dun makahanap ng dati. Meron ka? Ngayon parang binebenta na lang siya ng murang price. So maybe you just need to wait. Oo. For all the people, you just need to wait. Kaya parang naka-stop ako. Pero ngayon binibili ko na lang mga Pokemon themed na Funko Pop. Cute eh. Tapos nilalagay ko sa PC ko. Okay. Ang gusto ko ngayon, before ako mangolekta ng figure, siguro manga muna eh. So, nangongolekta ako ng manga. Wala pa naman akong collection. Tatlong libro pa lang yung meron ako na... Kala ni Mods out of stock yung dalawa. Shut up! Bumili, yung context dito is... Okay, ikikwento ko. Sige, okay, sige. Throwback to ToyCon 2023. Pumunta kami doon ni William kasi dapat mag-shoot kami ng video for content and just to interact with some people na nandun. And nagulat kami kasi usually bago kami sa con, 'di ba? And yung mga na-experience namin con is puro cosplay con. And pagkapasok namin, shit! This con is full of old people just like us. We ain't old, by the way. Full of working people. full of working people. Not Gen Z. So parang nagulat kami. Parang full of testosterone too. Full of testosterone. Wala masyado nagko-cosplay. Actually meron pero parang nasa sulok lang sila. Kahit sabihin mo na compare mo pag pumunta kang cosplay con. Syempre cosplay con eh. To ToyCon. Iba talaga yung vibes. So mararamdaman mo na, wow, these guys are collector. These guys pang collector love talaga toys. yung vibe. I love toys. So nag-ikot kami doon, tangina sobrang tempting. Sobrang tempting. Tapos etong si William, sabi niya, bili mo na 'yung kasi may nakita kami One Piece figures doon. Shit, ang ganda talaga ng One Piece. Na-realize ko wala pala akong nabili nun. Pokemon card lang. No, Number ako pa 'yung sinabi ko 300. in the first place na hindi ako bibili, pero in the end, pagkalabas namin, may binili na ako. Yung nakakatawa rin, ako yung sabi ko, may budget ako ngayon, 2,000. Tapos, nabagastos ko nun, 300. Insane. Back to my story. Nung lalakad-lakad kami, after bumili ni William ng Pokemon cards. Meron pa mga K-pop, whatever that is. Natiis ko yun, no? Kulang paano eh. Nung naglalakad-lakad kami, nakita ko Volume 1, 2, 3 of Berserk. Meron na akong Volume 1 eh. Kasi yun yung bigay sa akin ng girlfriend ko. Volume 1. So parang yun yung start ko. Nakokolektahin ko lahat ng volume ng Berserk. Grabe tong Berserk. And nakita ko yung 2 and 3. Sabi ko, boss, magkano po yung Berserk Volume 2 and 3? Sabi niya, per package ko kasi yung binibenta, 1, 2, 3. Meron na ako nung 1. So sabi ko, shit, boss, pwede bang yung 2 and 3 lang? Bebenta daw nila sa akin. Pero alam mo kung magkano, William? Sabihin mo kung magkano? 7,000. 7,000 puking ina. Libro, Bible, Berserk, Volume 2 and 3. 7,000. Libro. Magkano yung laruan? Yung laruan, nasa 3,000 to 5,000. Malaki na yun. Yung libro! 2 libro! 7K! Pero natempa ko. Sabi ko, shit.
Yung ginawa naman natin bago siya nag-decide nun is umalis muna kami, uwi na kami. Sabi ko kay Mods, gusto mo check muna yung fully book. Okay. Just in case baka may stock sila doon. Sige. Kasi SRP talaga ng libro. Nasa 2.5, 2.8. 2.5, 2.7. Ganun yung price range. Ikwento mo bakit alam ko. Pero tapusin muna natin yung tropa ko. Okay, so nag-content muna kami. Interview dito. Ano yung recent anime na napanood mo? Yung Naruto XXX Hentai, Naruto whatever. Then after noon, bumalik kami. Sabi na, pwede na ba tayo umuwi? Mods, sabi nito ni William. Sabi ko, sige, uwi na tayo. Papunta na kaming parking. Huminto ako. Sabi ko, after namin to i-check sa fully book, kasi alam na wala na eh. Wala siya dun eh. Tapos, uwi na ba tayo? Hindi. Bibiling ko na pre. Siya wala siyang reaksyon. Nakangiti lang siya. Ganun lang ako sa kanya. So, bumalik kami doon. Wala siyang reaction. Pagkabalik namin doon, binili ko na. Tinansfer ko, Gcash. And then, nandun na yung libro. 2 libro. Volume 2 and Volume 3 ng Berserk. I copped it for fine 7,000 pesos. Maybe it's too much for other people, pero, and maybe it's not. Wala parang hindi siya, swak sa SRP. Parang, siguro siya, plus 1,500? Hindi, sige, go lang. Nasa ganong range, plus 1,500 yung bili ko sa kanya. Pero, okay lang kasi masaya naman ako. Masaya ako. Hindi ko pa siya nababasa, by the way. Naka-plastic pa rin siya. Yung yung sisingit ko lang sa story niya. Kaya kami pumunta sa fully book. Check muna namin yung location na yun. Kung may stock sila. Mm-hmm. At the same time, tatanong namin baka alam nila mayroon silang inventory sa ibang stock. Sabi nila, wala na po eh. Oo, wala daw. Wala na eh. So, dun parang meron moments of silence si Mods dun. Uwi na tayo? Ginaganon ko siya. So, yun yung nangyari. Ganun na. Pero, fast forward to, I think, a week or 2 weeks, ano nangyari, William? Sabi, pag tuwing nakakita ko ng fully book, pumupunta ako Pupunta para siya. lang i-check. Kasi, gusto ko kasi ako may gusto akong bilhin. Vinland Saga naman. Okay. Na volume 1. So, Ano bilhin nangyari? yung volume 1. Anong nangyari? Tapos nakita alam ko may... Vinland Saga yung bibigyan. Ba't mo tinitignan yung Berserk? Kasi nandun magkatabi sila eh. Yung hinahanap ko kasi yung Vinland Saga na bago. Bakit kailangan mo isend sa akin yung presyo ng Berserk? Nung na-realize ko, hindi naman ganun kalayo. Kasi, nasa 2,799 yung SRP ng Volume 2. Nasa ganung price. Pero naalala ko, At nagbabike ako noon. Tapos sabi ko, justify ko kay William na, okay, sakto naman. Halos onti lang yung difference. Tapos, nagka-calculator pa ako habang nagbabike na. pero kung tutusin ko, kala ko kasi yung SRP niya nasa 2,300, 2,500. Mm-hmm. Pero nakita kong 2,800, parang nakabili mo tong 7K. Tapos yung 2 libro, 2,800. May dagdag din kasi ata pag sa fully book. Kasi na Shopee ko nakita, Shopee Lazada nasa 2.5. Pero pag fully book version, nasa 2.7, 2.8 nga. So, I think that's okay. Well, let's move on to this motherfucking sabi ko kay collectibles. Mods, ang daming stock ng volume 2 dito sa UPTC. Insane. This is insane. This conversation is insane. I'm just ranting about my life, about the collection that I've been checking out. Anyways, dumaan na tayo sa mga kinokollect natin. Dumaan na tayo sa mga gusto natin ng bata tayo. Be the Man, Beyblade, what the fuck, Yu-Gi-Oh, Pokemon cards. Maybe time to grow up. Gusto ko i-add doon is, ngayon na may kaya tayo. And, syempre si Mods bumili ng Berserk. Bumili siya ng Berserk na mahal. Berserk. Sinabi namin yung price na sobrang mahal, di ba? Uh-huh. Pero, I think, yung lesson dito is, pera natin yan. Gawin natin ang magpapasaya sa atin. Younger self happy. Make your younger self happy. Heal your inner child, people. Oh my God, that's Heal it. it. Heal your inner Heal your child. inner child. It's not me that buying the stuff. It's my inner child. It was him. It was him. It's for you, little It is homie. for you. Back to ulan stories. Back to baha stories. May mga baha stories ka pa ba dyan, William? Baha stories. Inaalala ko pag Kailan ka nagkondo? 2015
2015. Naalala mo yung, alam ko 2015 or 2016. Ito, may maganda akong kwento Sige, ikaw muna. Kwentong Lasal yan. Kapag bumaba ka sa Lasal, for example, tatawid ka kasi, tapos may mga nakaabang ng pedicab sa gilid. Tapos ang singil sa'yo, una, kunyari, 100 lang po tangina, 100 no, tatawid ka. Tapos pag nakatawid ka na, gago, sisingilin ka 300 or more. Di ba? Ganun yung mga style nila eh. Sobrang hassle lang kasi parang, tangina, gusto ko lang naman tumawid. Pero never ako nag-avail nun. Pero grabe kasi rin eh. Yung mga tipong maganda yung sapatos mo talaga. Mapapa-avail ka talaga nun eh. Kasi grabe yung paa eh. Let me walk on water. Let me put my chakra on my foot and control. Leg talaga minsan knee-deep eh, di ba? Yun yung worst eh. Ito yung ito yung story ako. Matutulog na lang ako sa Lasal. Ano yung sa'yo? Sobrang hassle nun dahil dati nagko-commute ako. Minsan sinusundo ako. Yung biyahe ko kasi, dumadaan ako sa ilalim ng Slex. Okay. Sa Slex pala mismo, sa may Magallanes. Grabe, binaha ko sa Slex. As in, parang may mga alon. Tapos, wiset talaga. As in, yung, alam mo yung nararamdaman mong kasi diba, yung jeep. Oo, pag maraming sasakyan na tapos bumabaha, parang feeling mo nasa nasa Splash Island kayo or something. Kasi grabe yung umaalan talaga sa yung baha. Kulay chocolate. As in, grabe talaga yung nun. Basta may kita mo yung mga lowered, grabe talaga. Basta yun yung core memory ko nun eh. Tapos doon na-realize na parang magko-condo na ako. Pag uwi ko nun ng bahay, pwede ba ako mag-condo? Hindi pumayag daan. Hindi pumayag ganun. Since, yun nga, matagal na ako magkakalala ni William. I think, gano'n ba katagal yung friendship natin, boy? Pumasok tayong college 2014. 14. Yung nakakatawa nun, socially awkward pa ako. True. Yung tatay ko kasi, kilala siya onti sa Pilipinas. So, pakilala ko kay Mods nun. Mods, kilala mo ba tatay ko? Hindi. Hindi namin di-disclose pero sabi ko, hindi. Kala niya, yun yung magkoconnect sa amin dalawa. Pero hindi. So, okay. We have first day, tapos, siyempre, di pa namin kilala. Ako, socially awkward din ako. Introvert ako eh. Meron pa nga akong moment nasa parang hall kami. Tapos, sa stage, may naka-set up na altar. Tapos, may kandila and shit na halata naman may mass bago mag-start yung program. Tapos, tinanong ko yung katabi ko, bro, may mas ba, bro? Yung nakakatawa, no? Pag nasa Lasal ka, parang kada end ng sentence, dahilan mo tugtugan ng bro. o pare. Bro, oo, meron tayo. Nakikita mo ba yung altar doon? Ano yan? Isa-sacrifice na natin yung mga tao. Siyempre may mas. Bobo ko magtanong eh. Pero sobrang nahihiya talaga ako. Buti na lang nag-develop yung energy ko, aura ko. Yung ako rin eh, natuto rin ako mag-socialize eh. I think nung nag-shift ako, kasi same kami course, tas nag-shift This guy na ako. betrayed me. He doesn't like computers anymore. I like money. I shift ako to finance. He likes money. Maybe we talk about these kinds of people that you will meet in Lasal. Kasi very stereotypical na makakita ang stereotype sa Lasalian is konyo. Yeah, konyo. Dude. Yeah, dude. Chong pare. Chong pare, gantutin mo ako. Ain't no way. Anyway, let's go to the topic. Ano ba yung mga stereotypical muna? First of all, the konyo ones. There are two types of konyo, by the way. Do you know two types of konyo? Ano yung two types? I think yung di nila pala two types, pre. Sabihin ko lang yung konyo mismo. Baka masyado ako nagiging I don't know, judgmental. Pero people from GH and people from Xavier, right? That type of konyo. Okay. I'm not judging you guys, pero the way they talk kasi, ganun talaga. And you cannot blame them na ganun sila magsalita. And hindi mo rin ma-fix yun kasi ganun na talaga sila magsalita ever since. Naka-fix yun sa culture. At saka meron din naman tayong mga friends na ganun dati. Feeling ko kasi, dahil nga ganun sila magsalita, feeling nung ibang tao mayabang sila. Pero when you interact with them, when you actually
get to know them, they're just people. Ganun lang, nasanay silang sila They're na just ganun people. mag-present. Tsaka wala culture na yun eh. Culture Kasi na yung yun. galing ako sa high school na hindi kilala. Ako din, So, same. So parang wala siyang identity and wala siyang culture. And medyo introvert ako nung high school kaya parang I remember wala akong when in class kunyari, syempre pag fresh ka, saan ka school galing? Ayoko sabihin yung school ko, doon lang sa Laguna, sa Tagum. sobrang nakakalala ko. Wala, hindi nyo alam yung school ko. Yung school ko kasi may Montessori doon sa name niya. Okay. So parang sasabihin ko yung name nung school ko. Tapos sasabihin ko, ito Montessori. Tapos sasabihin lang nila, galing kang Montessori. So parang, what does that mean? What does that mean? What do you mean? What the fuck does Montessori means, bro? Ano nga ba, pre? I don't know, bro. Diba? I don't. Oh shit. Parang ganun sila ka, Montessori. Yeah. Parang, the fuck do you mean? Pero yeah, going back to the Konyo people, I think that's normal. Actually, sobrang big deal niya. Pero parang normal na lang siya. It's either it's normal or we adapted to it. I think talaga yung mga Konyo na-form yan since from high school. From high school. Tapos, I think may culture na lang na nasiset yung kung saan ka nakakapasok. Mm-hmm. Like for example, pag dito mas 'di ba may two types kang sinabi, GH tsaka Xavier. Mas madadiverge pa yan, mahati pa yan eh. Pag pumunta kang Lasal, magiging ito na yung dalawang parang maging dual type eh, Jolog na Konyo. Okay. It's either may Jologs na Konyo, may Jologs or Konyo or both. Okay. Ako for some reason dahil lumipat ako ng college, lumipat ako ng College of Business, the land of Konyo. The land. So medyo nahawaan ako ng onti ng pagka-Konyo nung time na yun nag-stay ako. You got fired up. Pero syempre, hindi lang yun. Syempre, Xavier is all boys. Is it all boys? GH, I think hindi na siya, na siya ngayon? Mixed na. Pero dati all boys ata ang GH. Sa girls naman, yung mga mas malala yung sa girls. Sorry girls. Pero mas marami kasi merong mga taga Poveda, Ika, Miriam, Assumption, St. Paul, yeah. Damn! Insane! Pero natatawa ko dati mas malala kasi maging Konyo yung yung mga from my teammates kasi since athlete ako, tatawa ako sa kanila dati kapag nagpapasama sila sa ganito na papaserok siya. Sabi niya, no man, it's too layo. medyo pumitik yung ulo ko ng pre. Kasi nag-calculate ako pre. Ilang syllables yung far? 1. Ilang syllables yung layo? 2. So she has the energy to say the 2 syllables of layo instead of saying it's too far, bro. It's too layo. It's too far, bro. Pre. Pero may hot take lang ako. Hot take ako. Agree ka na lang mo. Merong mga nababagay maging Konyo at hindi. I guess. I don't wanna say yes, but I guess. Yun lang. Mm-hmm. Kayo na bahala sumagot doon. Kung sa tingin nyo ba, show it in the comment section. Comment section. Sa tingin nyo ba yung pagiging Konyo may nababagay o wala? Yun lang. Wala akong sinasabi na meron. Oo. Curious lang rin ako sa mga reaction nyo. At saka yun nga, going back to the core topic that I was explaining na there are different kinds of people in Lasal. It's not just about people being Konyo. Meron din kasi meron talaga sobrang yaman na kayang bilhin yung buong pamilya mo. May-ari siya ng korporasyon. Meron din naman mga saktong yaman lang. Meron naman mga normal na tao. At saka, syempre, meron din mga Jologs, katulad. Naalala ko, hirap na hirap ako i-explain. Nung mga blockmates natin, tatanungan syempre, saan ka umuwi? Sasabihin sa akin. Sabihin ko, sa Tagig ako nakatira. Alam mo Oh no!
Kapag kasi, pag Tagig, okay, BGC. Diba, Forbes, what the hell? What? Forbes. Parang sasabihin ng mga blackmates ko, punta tayo dyan, laki ata bahay niya ganun no! Fucking way you assume my house is a fucking 5-story building with an elevator. Hindi. Di ba, alam mo naman yung C5, di ba, nahati yun sa dalawang portion. The rich side and okay. Medyo suburban type of vibe. Nandun sila sa C5 Doon ako sa sa suburban type of vibe. Nandun sila sa kalye mismo ng C5. Nakita mo nakaharang. Sila yung... pero nandun kami sa Sir, side. stop there. This Calleja boundary. Nakakatawa kasi parang bold of you to assume that I live in a very huge house. Therefore, I don't wanna say it. Pero actually ako din, pag sinasabi kong taga saan ka? Sabi ko, taga Laguna. Alam mo yung unang sinasabi nila, ang layo! It's too far. Sabihin ko, malapit lang. 1 ride lang ng bus. Ayun nga ang naririnig ko nga parang mas madali pa nga mag-commute pag galing sa inyo. Kasi one ride lang. 1 ride lang. Compared ako na Tagig, parang 4 yung sinasakyan ko. Ang hirap lang is the waiting game pag nasa Laguna ka. Kasi, matagal talaga yung waiting game mo nung pipila ka sa bus and shit. Pero pag comfy ka na doon, solid na. Except, if nasa bus ka na, tapos may dadivert ako ng onte nasa bus ka na, masarap na yung upo mo doon. Gusto ko kasi pag umupo ako sa bus, lagi akong nasa window side. Window side tapos yung sa pangdalawahan lang na upuan. Who the fuck wants to sit on the middle of yung pang tatlo tapos nasa middle ka? No one. Pero may mga lang siguro ako, na-irk ako or naiinis ako pag yung katabi mo, yung uupo siya, yung ganyan na ganyan. Yung sobrang presko. So, ginigit-git ako pre. Ano ginagawa ko? Nakaganto ko. Netflix ko. Hindi mo mausog. I'm the immovable object. Yun yung una. Kasunod naman, since kunwari, hapon yung class mo, tanghali yung class mo, syempre maaraw. Yun ang aangkin ng kortina sa window. Puta, hinihila. Sa akin yung kortina na yun Ba't mo hinihila, ha? Bakit mo hinihila, boy? Nakakainis kasi nakakasilaw talaga Kasi puro jeep ako kaya di ako masyadong nagbabas na. Kasunod naman, yung mga anak nyong napakaingay. Ina. Siyempre, maraming kinds of people sa bus. May mga pupunta sa work, may mga pagod, may mga ganyan. Pero patahimigan nyo naman yung mga anak nyo sigaw na, Mama! Mama, may mama doon! Kakakarahin ko na tong batang to. Ako, wala akong tulog Ako nagpuwet ako para sa exam ko, para sa DepEx ko mamaya. Tapos, itong batang to sigaw. Masasampal mo na, wala na akong patience sa pagbagan Ayun yung 3 naiinis ako sa boss. And going back sa... This guy is ranting so hard about... about riding bus. Going back sa konyo. May dadagdag ako. Ano? Isisingit ko lang na feel ko yung pagkakonyo nung mga Lasal is mas gusto ko yung pagkakonyo ng Lasal kumpara sa pagkakonyo ng Ateneo. Yo! Okay. Is that a hot take? Hot take ko yun. I don't think any Ateneans watching us. It's just people. Normal people, by the way. Pero wala lang. Hindi ko may mga pinsan kasi sa Ateneo. Sila rin mismo parang natatawa sa mga Actually, yung kapatid ng girlfriend ko, mas built different daw talaga Ateneo. Paano built different? In a good way or? And the conyoest way as possible. Sa kanila nag-originate yung mga carps. Alam ko sa kanila Kasi yung mga scoobs. Meron ginawa yung boyfriend ng pinsan ko. Taga UP siya. Tapos sabi niya, gagawin nga natin tong mga slang na to. Gumawa sila ng Di pa, umuuso na ata ngayon. Alam mo yung pa-sharks, pre? Alam mo yung sharks? Ano yung sharks? Di ba talaga alam? Alam ko yan dati. Di ba alam? Luma na yun Luma na ba yan? Ginawa ata nila to Pamilyar tunog. Ano yung sharks? Sige, explain mo bro. Pa-sharks nga, bro. Okay, ano yan? Sharks. Pating. Pating yan! Putang ina mo! Ow! Insane. Pa-sharks nga, bro. What if I let you saw my dick? Put this dick in your mouth. Pa-sharks? Shark this thing in your mouth, bro.
insane. Pero built different nung time natin, no? Pero ang daming pa-woke, ang daming okay, ang daming I'm sorry, pa-woke pero na nung time na rin nun, nakiki-join lang kami kasi natatawa kami. Nakakatawa eh. Nakakatawa gayahin. Tapos at the same time, i-integrate mo na rin. Tapos magiging part na siya. Parang yung XD. Oo, XD. Ang sarap gamitan ng XD. Parang, kami lang ba gumagamit ng XD hanggang ngayon? Kasi, ginajudge ako ng girlfriend ko, ba't daw ako nag-XD? Sinasabi ko sa kanya, kapag ako nag-research, na hindi ko pa ginagawa, kapag ako nag-research, XD is more usable than LOL or LMAO, lemao. XD is the easiest way. Nakakatawa rin kasi sabihin mo kunwari nagkamali ka. Alam mo yung genuine na nagkamali ka. Tapos parang lalagay, sorry has XD. Parang ang laki ng sabi ko, ako lang ata yun. Okay. XD talaga. XD. Sarap sabihin. Anyway, we're going too deep into the konyo. Maybe we talk about the different side of Lasalians. Siyempre kasi, alam mo yun, very different, pre. CCS is College of Computer Studies. If you go to other colleges like Business or maybe Liberation RCLA, kapag punta ka CCS, kakaiba, pre. Diba? Tingnan yung blockmates namin. Kasi parang built different eh. Parang, ano boy? Ano pre? Hello, pag nasa iba ka, yo, what's up pare? Wag ganun eh. Pag ano boy, tangina mo. Ano pre, laro tayo? Ano? Tech tight. Gaganon yan. Ano boy, nag-aaral ka na? Bobo ang puta. Ano score mo? Ganun kami sa ano. So, mix of ano. Tapos, syempre nung naging part ako ng Pep Squad, lalo pang nag-expand tapos nag-mix up pa yung personality ko kasi doon naman sa Pep, may kami, sobrang hilig namin sa sobrang random words. Kunyari, yung Patings. Kala ko, ganun. One time, kaya nag-jog kami kasi kunyari, sabi ng coach namin, okay, you'll do 50 laps of jog today. Tapos sabi, no, 50 laps of jogs. Tapos yung iba, tapos kami no friend ko easy lang. Sabi ko, easy lang. Who the fuck thinks of that kind of accent? Tapos lahat ng sinasabi namin doon, sa amin lang to, in our group of friends doon sa mismong prep, na lahat ng words na sinasabi namin, may Y sa gitna. Or add more Ys. Kunyari, kiyamusta kya na? Okay lang naman. Feeling ko nakuha nila sa I or Y? Kakanood ng Aldab, pre. Kasi sobrang pabebe, di ba? Putang inang Aldab yan. Insane. Diba? Insane. This Lasalians. Kaya kapag sasabi ko halya! Parang di kita naabutan sa face mo na yan. Hindi. Sasabi ko pa rin siya from time to time, halya naman! Yakit mo, gano'n. Usually pag kasama ko sila gano'n, bigla nag-trigger, nag-go-on. Personality number 69. I have 10 kinds of personality and I'm gonna use number 8 for this. Hello! Ano ba? May kwento. May add ka pa ba sa story mo? Ayun, yung mga binabaliktad pang salita, di ba? Ay, pre, hanggang ngayon, sobrang lupit niyan eh. Sample nga, yung pinaka-favorite ko, kalamosus. Pinaka-paborito ko talaga kasi wala masyadong nakakalam. Yung tarubas kibas. Tarubas kibas. Salamat sa kaibigan ko nagturo sa akin, Manuel. Tarubas kibas. Kung di mo alam yung meaning ng tarubas kibas, umuwi ka na. Ano nga ba ulit? Hindi ko sasabihin dito. Kailangan nyo malaman. Meron pang... I-blip mo na lang. Sabihin mo na lang, tapos i-blip mo. Tarubas kibas, kalam, osus, pis. Kung nandito ka ng part sa video na to at curious ka kung ano yung ibig sabihin ng tarubas kibas, comment ka lang sa... Kinrub. Anyway, ako naman, since gusto ko i-add, since yun nga, napag-usapan mo yung CCS life mo. And na-expand yun nung nag-pep ka. Ako galing akong CCS. Okay. Which is, yung block natin is 3 lang ataw, 5 lang yung babae. Oh my God. By the way, pag nasa College of Computer Studies ka talaga, puro lalaki. Parang nasa all-boys school. Sa block mo, meron lang 3 to 4 girls. Actually, maximum na siguro yung 4. Oo.
Tapos, requirement ano gago? Requirement na may isang babae. Bawal walang babae. Kaya may isang babae. Parang gano'n no? Lagi lang may, it's either minimum of 1 and maximum of 4 sa CCS. Siyempre, nung mga times na yun, umuso pa yung may password. Ayoko na sabihin. Don't say it. Anyway, sige, go back. Don't get canceled. Cut that out. Okay. Cut that part out. This guy transferred. Ako yung magkakwento kung bakit nag-shift si William sa perspective ko. Parang nakakatawa. Kasi pag nagkwento siya ng perspective niya, parang normal lang eh. Pero hindi to normal eh. Nakakatawa rin pag sige, kwento mo. Nasa programming class kami. Introduction to Programming 1. In Prog 1. Tapos yung prof namin is sobrang terror. Hindi namin sabihin pangalan. pero siya, so kala ko normal programming class lang. And okay. Kasi intro pa lang eh, di ba? Intro. Okay, kaya naman siguro. Bakit parang pahirap ng pahirap? Parang andali nung ginagawa niya pero hindi ko magawa. Magpiprint lang naman ng Hello World. And then, syempre may mga exercises. Tapos sa pagkakwento niya sa akin ito, merong may exercise na parang nahirapan ka na, parang ganun. Tapos sabi niya, shift na parang bigla na pumasok sa isipan niya, mag-shift na ako. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung intrusive thoughts ko ba yung mag-shift eh. Pero sige, ano pa, may... yun lang naalala ko, sabi parang nasa, mag-shift na ako, hindi ko ito kaya, blah, blah, blah. Tapos yun nga, parang sinabi niya sa akin, mag-shift na siya after nun. Damn, this guy. Nung nag-decide ako na mag-shift ako, talaga, yung time na yun, kumuha na ako ng papers. Basta kinuha ko na yung papers, inasikaso ko na yung shifting forms. Pero trinay ko pa rin, hindi ko pa pinapasa. Tapos, pumasok ka pa rin class? Pumasok ko na nung klase, may quiz. Okay. Tapos, quiz pala yun, quiz. Okay. Nag-quiz tayo nun. Tapos, after nung quiz, parang, hindi ko na sinagutan lahat. Mm-hmm. Di ba pag magko-coding tayo, hindi sa computer eh. Susulat natin sa papel. Feeling ko na culture shock ako nun eh. Parang tangin na sa papel ako mag-code. Tangina, ano to? Feeling ko kailangan ko lang masanay kaso tangina nagulat talaga ako. Tangina magsusulat. Paano ko compile? Paano ko alam yung error? Hindi naman ako computer mag-isip. Parang yun nata yung naging ko rin eh. Yung naging nag-draw na line sa akin eh. Parang bobo ko talaga. Nasa computer science class ako, pero bakit sa papel ako? Hindi naman to writing class Pero yun nga, yung sabi ko. Oy, puta na first year pala ka. First year pa lang. First year, second term. Pero na-realize namin na, gabi, effective nga siya. Effective naman, Pero pag first year ka talaga, tapos nung di mo yung ginagawa, first time yung gagawin yun, tangina talaga. Hindi ko kasi plinano rin buhay ko kung anong gusto ko. Ako din. Pero okay naman, sige. Basta yung going back sa story ko, nag-quiz tayo nun, hindi ko na sinagot pagpasa ko. After nun, dumiretso ako ng registrar, tapos pinasa ko na yung papers ko, tapos shift na out to finance. Bilis Ganun. As in, after ng quiz na yun, sinabi ko sa'yo, nag-shift na ako, mods. God damn. My heart broke. Medyo malungkot yun kasi parang tawag na naging madami. Malungkot yun kasi parang siya yung first friend ko tsaka lagi ko to kasama. I was with William and the two Chinese guy that I always been. Marvin Lau and Cedric C, by the way. Shout out sa inyo. Shout out. Those names, pre. Pag narinig ko pa lang Marvin Lau, Cedric C. That sound Chinese as fuck, but it is. Parang may ari ng mga mabigating corporation. We're not being racist, but they are. Pero alam mo yung pinaka-weirdest name that I've heard in LaSalle. Maybe parehas tayo Ang pangalan niya, Steven Salon. Shout out to you, Steven. We love you so much. Tangina. Salon yung apelido niya, pre. Kala mo kamag-anak ni David Salon no? pero yun nga, parang di mo expect na nung pag nakita yung pangalan, Steven Salon. Tapos kala mo American. Oo. Pag nakita mo siya, sobrang pure blood Chinese, mainland Chinese. Grabe.
Tapos sobrang fun niya lang kausap kasi tangin na yung wallet niya nakita ko dati. Punong-puno ng 500 pre. Sabi ko, hey, Steven, can you treat me? Ain't no way. Just sabi na, no. This is my allowance. Ain't no way, that's your allowance. Allowance ko yun, pa isang 500 for the week na yun. Pero I love that. Yes. Sobrang fun niya kausap. Experience ata with the guy. Parang since nag-take kami ng special classes, tapos parang hirap na siya. Tapos binigyan ko kasi siya ng task noon. Sabi niya, I can't do this, mods. I can't do this anymore. Please do this. Tapos sabi ko, no, Steven, please do this. We can't pass. We will not pass this. I'm sorry, mods. I've been dropping out of school. Parang may sabi siya gano'n, I know it. He gave me that line. Not again. Not again. And not again. I'll be left alone. First, my guy is shifting. Now my guy is dropping out of school. Insane. He went back to, CDO? CDO ata. Shit, gusto ko, wag going back, sobrang nawala yung Hindi ko pa pala nakwento yung side ko. Di ba ikaw rin may kunento ka na yung nahawa ka, yung nag-expand. Hindi ko pa pala nakwento yung akin, gago. Pero, yung nag-shift ako, nalumipat ako ng finance. COB, College of Business. Okay. Grabe na culture shock ako dahil parang 5 lang kaming lalaki. My guy's living heaven. My guy's living heaven. My guy's living heaven. My guy's living heaven. Pero nakakatuwa doon, natuto mag-interact. Insane. Tsaka, marami akong nag-crush nun. Dahil pero doon ko rin na-meet yung girlfriend ko. Okay. Hey. Sa COB. Tunay na pagmamahal. College of Business. Pero nakakatawa doon kasi madami kang, yung course na nilipatan ko, okay. ang dami nag-shift doon. Okay. From COS, okay. CLA, COE, College of Education. Pero wala masyadong CCS. Ako lang ata yung CCS na lumipat doon. Insane. He's the guy. I'm the guy. I'm the main protagonist. He's the main protagonist. Pero nakakatuwa doon kasi ang daming culture. May kita mo na hindi puro konyo yung mga tao. Okay. Parang may halo-halo na geologs. May mga geologs, may mga konyo, may mga konyong geologs. So yun, marami kang may kita talaga na So parang yung stereotype na konyo. I think same rin to sa Ateneo na hindi lahat konyo doon. Pero yung image lang na parang Lasal Ateneo puro konyo yan. Anyway, isa pang gusto ko pag-usapan, main core memory ko kasama kay Mods nung college is naka-shift na ako nito, third year na ata ako nito or second year. Bigla siya nag-PM na, William, sali tayo sa Tough for Dead. Tough for Dead is yung para siyang fun run. Fun run. Pero hinahabol ka ng mga zombies. We're actually sa university participating in Zom 100 game. Zom 100. I've experienced it. Wow. Sino tayo doon? 'Di ba nung una ako, ikaw, si Migs, si Francis? Hindi. Basta 4 tayo nun eh. We were 4 to 5 friends. Wala, tanga na. May sa memory ko, may gap may gap sa memory ko. Wait lang, may picture na eh. Hanapin ko yung picture. Pero yon, sumali kami ng Tough for Dead and knowing me na ayoko ng horror, ako pa nag-iiya sa mga to. Oo nga eh. Kaya nga nagulat ako. Depre kasi gusto ko tumakbo sa mga Nakakatakot yung una. Alam ko tumakbo tayo ng pangalawa eh. Dahil yung ex ko nun, siya yung nag-handle nun. Okay. Damn. This guy has lots of exes. Ang pinaka-memorable sa akin nun, nasa hallway ako na masikip. Parang eskinita lang siya. Tapos, nasa end nun, nagbiblink yung light. Tapos nasa dulo, fucking Slenderman, dude. There's a fucking Slenderman. Tapos may picture ako doon, gulat na gulat lang ako. Parang, I was like, paano pupunta yan? Sigaw ako na sigaw habang tumatakbo. Motherfucker was running for his life. It's not a game anymore. Oo nga, nadapa ako. It's not a game anymore. I'm fighting for my life. Takina all this life. So, isigaw lang ako pag ginahabol kami. As in, gago! may memory ako doon eh, yung sa SJ Hall. May malaking clown doon. Yung sa dulo. Shit. Grabe talaga. Grabe yung yung Tough for Dead yan. Pero grabe yung yung production nila doon kasi nakakatakot talaga yung tsura nila. And pinayagan sila ng Lasal, no? Kahit gabi. No? Oo. Na sobrang gabing-gabi na talaga. Oo nga eh. Solid ah. May gusto ko i-bring up na topic eh. Sige.
Na-experience mo na ba ang mga to? Na-experience mo na ba ang mga to as a Lasallian Hardcore Edition? Okay. Okay. Eto, na-experience yun na ba dumaan sa gap ng Brother Andrew Hall tsaka SMDC Green? Na-experience mo na ba yon? Kasi kung hindi pa, kailangan mo ma-experience. Na-experience ko There's yun, a pre. fucking gap between Brother Andrew and Green Residences. Kapag tinawid mo yon, razon na agad. Syempre, bakit ko gagawin yun? Mayroon naman. Bakit? Ang Brother Andrew nagsasara ng 10 p.m. Paano pag nagiinom kayo? Saan ka dadaan? Sa gap. Paano pag sarado na rin yung Green? Iikot ka pa sa eskinita ng ano tawag din? Castro. Sa Castro, kago. The only way is straight ahead. There's a fucking glimpse of light na gano'n. Nakita ko gano'n. Ito yung kasama ko doon. Sabi ko, intrusive thoughts namin. Intrusive thoughts natin. Try natin. Pinadaan ba kita doon? Hindi alam ko iba't kasama mo nito eh. Pero dumaan na rin ako doon. Okay. Pero niyaya kita nun eh. Pero may kasama ako. Si Migs ata yun, yung friend ko from Canada. Yo, Migs. Pero sabi ko, tangina liayo. Tangina liayo, pre. From Manres 1. Ayaw na namin tumuwid. Liayo, pre. What if? Sige, Gina. Tapos tangina. Nung nagdumaan kami sa gap, tangina, dahil basura, puta! Dahil basura doon sa gilid. Pero after na yun makalagpas, tangina, nakakatakot, claustrophobic pala. Nakakatakot. Kasi di ba parang nakagilid rin kayo onti nun? Pero ginawa ko siya thrice. Yeah! Tapos di ko na ginawa. Sige, usapang nagawa mo na ba? Meron ka ba bang ibang sa list natin kung bibingo sila? Naka-uwi na ako ng plato from Jollibee. Plato number. Ako din. Number From Jollibee. Sa baba. Sa KFC rin, nakauwi na rin ako. God damn. Tsaka Tokyo. God damn. Yung sa KFC kasi sobrang lupit eh. May diversion ng ng gravy. Oo. Gabi sa KFC, mas maganda yung sa KFC. Oo. Eto pre, ito maganda to. Oo. Nakapunta ka na ba sa barn o sa mga bar sa Lasal? Tapos, may dumating na police! Men! Ikwento mo yung experience mo. Maganda yung experience mo. Ikwento mo. Alam mo na ba yung sa akin? Oo, yung pauwi ka na? Gago sobrang lupit kasi grabe yung nangyari nun eh. Lahat ng mga uminom doon, hinold ng mga polis, di ba? Ako parang sakto yung labas ko. Umuwi ako ng mga 9 ata o 10 kasi parang Thursday yun, tapos parang may gagawin ata ako Friday dahil may org shit ako nun. Tapos biglang nagulat ako parang nung habang palakad ako palayo, bakit ang daming sirena papunta dun sa barn? Mm-hmm. Tapos biglang pag-uwi ko, nakita ko na lang na maraming naka... Ayun dyan, yung kwento mo sa akin, paalis ka na, palakad ka na, tapos papunta na sila. Grabe. This guy had fate. Parang tangina isipin Intense mo. fate. Luck nga tayo eh. Kasi lasing na lasing rin ako nun. May tinake out pa nga akong yung alak doon sa barn, yung kulay blue na dinala ko sa LRT. Gagi. Sabi ko, sabon lang yan, project yan sa sabon lang yan, kuya. Hindi ka nakatingin. Pinapasok ako. Pero hindi ka nakatingin sa kanya, bro. Ganun ako nun. Ito. Ito ano? Uminom ka na sa Lasal ng 2:30. Tapos pumasok ka pa ng class. Ako, di ko nagawa yan, pre. Ako nagawa ko. Tapos nakakaya. Tinignan ko sarili ko sa salamin ko, namumula yung dito ko. Tapos sabi ko, may bumulong sa akin class. Ako lang mag-isa sa klase na to. Sabi sa akin nung katabi ko na di ko kakilala. Uy bro, cut ka na lang kaysa ma-DO ka. Tapos tago nakakahiya yun. Oh my Buti God. na lang last week na, parang second to the last week na ata nung term nun. Kaya parang, tangina, di ko napakita mukha ko sa mga taong to. Kasi nakakahiya talaga. Uh-huh. Halatang lasing ako. Tapos nakupo pa ako sa harap. Bingo, bro. Pa ba? Ang na-try ko siguro sa bar, tapos bumalik pang Razon. Tangina. Pero gabi na kasi nun eh. Oh, okay lang. Okay lang eh. Ano pa ba? Wala na ako may isip. May isip ka pa?
naisip ko ngayon is, let's talk about anime. Let's go. Since ay, gago, may naisip ako. Last one. Last one. Mayroong nagtitinda ng ice candy ba yon sa Brother Andrew Hall sa pinakataas? Ay, oo! Andrew ba yun or Ay, Henry. Kung natikman mo na yung ano na yun. Sa 14th floor to, di ba? Oo. Tayo nahanap namin yun. One of the thing na kailangan sa mga offices yun, di ba? Yeah. Solid. Kailangan mahanap yung nagbebenta ng ice candy sa Henry C. Para kang naghahanap ng treasure nun. The One Piece is real. Now it's time for some anime. Going back to anime. May gusto ka bang, ano pinapanood mo ngayon? Anong latest mo napanood? Dahil nabanggit mo yung Tough for Dead Prey, na alala ko yung pinapanood ko, Zone 100. And sobrang ganda niya. Since as a working guy, tapos parang na-feel niya. Insane. Sobrang relatable no? Parang yung Zone 100, parang siyang love letter to High School of the Dead. Oh, okay. Kasi diba nag-release but less yung... horny. Oh, less horny. High School of the Dead kasi diba parang nag-release rin yun nung mga grade school to high school tayo nun. Tapos, yung Zone 100, corporate yung setting, tsaka ayaw niya na mag-work, basically. Tapos bigla nagkaroon ng zombie apocalypse. Kaya sobrang ganda Hindi ko pa napapanood yung latest. Okay. Dahil, pinapanood ko na rin on the side is yung Jujutsu Kaisen. JJK. Season 2. Sobrang ganda. Ganda rin ng animation. JJK. For July and August, sila yung gusto ko. And recently, natapos ko na rin Hell's Paradise. Anong thoughts mo end lang? May isang episode dito na napag-usapan natin yung mga kalaban doon. Yung horny gods. Diba nagsuswitch sila. Tangina, sobrang horny nga nila. Diba? Sabi sa'yo, I'm not kidding when I say that. Nakakatawa doon, it's having sex. It's part of the plot. It's part of the plot. Kasi kailangan nila yun para ma-achieve yung power nila. Yung immortal yung, evolution. They need sex to live. The tan. Or kung ano man yung tawag doon. Basta sobrang nakakatawa kasi... Tapos the way the enemy talks pa, I will teach you how to use tan or nen. Nen? Tapos magugulat sila, he actually learned how. You fucking imbeciles. You didn't think of that, didn't you? Kasi, ang taas nung... Kasi, di ba, Dark Trio, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man. Tapos sabi nila, the third installation is Hell's Paradise. So, ang taas ng hopes ko sa Hell's Paradise. Okay. So, bumaba. Hindi ako nag-expect rin masyado sa Hell's Paradise. Kasi in-expect ko parang, baka somehow original to compared sa mga usual big three. Tapos marirealize ko, sobrang typical shonen niya pala. Mas gusto ko pa yung Chainsaw Man tsaka JJK. Di ko nga naintindihan bakit ang dami nag-hit ng JJK. And actually, it ended on a good note yung Hell's Paradise. Kasi, good ending nga. Kasi parang medyo cliffhanger na, the guy has amnesia. He's like Dao-Ming Su of F4, having amnesia and shit. So parang anong mangyayari kung wala na siya naalala? Hindi niya alam yung goal niya or what? Yun nga rin Yun yung plot twist cliffhanger dun. Pero maybe just a short segment for JJK Season 2 since ongoing pa naman. Next time natin pag-usapan yung full review ng Season 2. Anong feelings mo ngayon for Season 2? For Season 2, gusto ko yung animation. Animation kasi nice. Ang mas bright siya compared sa Actually, I love the rotoscoping. Yung rotoscoping ni anong pangalan ng babaeng nakakimono na may scar? Si Utahime. Meron siyang part doon na tumatakbo tas ni rotoscope para siya naging 60 FPS. Nakakatawa. Pero sobrang solid. Ang ganda rin Ang ganda rin ng pagkagawa nila 5 episodes sa arc ni Gojo na yun. Tapos doon ko lang na-realize kasi binasa ko yung manga ng JJK. Ito ba yung translation? Hindi naman. Ang bilis lang pala ng pangyayari. Nagulat ako doon ko nag-sync in na tangina Shibuya arc na next arc. Parang, ganun lang ayoko lang since Netflix subs, parang hindi na-justify yung sub. Ang ganda kasi yung translation nung sa manga, yung I am the honored one. I'm the honored one. Doon parang inantay ko yung I am the honored one. Hindi siya lumabas. Above and below. Yun yung nakasunod, above and below, I am the one, whatever. It didn't hit us. Iba yung tama Pero, okay naman. Gusto ko yung paggagawa. You like gusto ko yung
Feel ko si Geto, hindi siya villain talaga. Feel ko anti-hero siya kasi may gusto siyang ma-achieve na goal. Sa bagay. Kaso, we don't talk about what happened together, but Kaso, just watch JJK0. Kasi yung means to, yung ano niya, yung gusto niyang ma-achieve is like sobrang Tangina, ginaslight kasi ni ano pangalan nun? Tangina mo Chumiki? Another special grade. Binigyan ng choice ang puta. Anong tinanong niya? Sinabi niya? Sabi niya na... Ako yung babae, pre. Tapos ikaw si Geto. Anong tinanong niya? Parang sabi lang ni girl, di ko na maalala yung conversation. Kakapanood ko lang kasi this morning. Sabi nung girl na parang ayaw niya tumanggap ng mission. Ng mga special grade sorcerer siya, pero ayaw niya tumanggap ng mission. Pero gusto niya is causal yung parang causal yung ginagawa niya. Gusto niya mawala yung mga cursed spirit. Yung dalawa yung option. Either kasi yung source ng cursed spirit daw is humans. Humans, non-sorcerers. Because nag-give off sila ng cursed energy. Yeah, whatever. Tapos, yung unang solution doon is patayin lahat ng non-sorcerers. So, okay. Yun isa. Yung second is turuan yung mga non-sorcerers paano i-control yung cursed energy. Tapos, actually, not to control. To teach them. To yung teach fundamentals. them parang... Hindi ko alam, parang wala kasing context Parang sinabi niya, in-example niya lang si Toji na kahit walang curse energy si Toji, parang paano siguro ma-achieve yung heaven restrictions yung sabi. Yun nga. Correct us if wrong. May gusto may hot take ako dyan pero mamaya. Pero tapos yung isang, sabi ni Geto, what if patayin ko na lang yung mga non-sorcerers? Tapos itong yung special grade sorcerer na to, sabi niya, that's actually a good idea. It's a feasible idea. It's a fucking light bulb. Tangina. Bakit parang from that point, parang ano to, enabler, ganun. Tapos parang hindi na siya pinakita throughout the manga masyado. Parang pinakita lang siya recently. Enable niya lang yung plot. So naging plot, naging ano siya, kailangan siya, essential siya sa plot. Pero parang yun lang ginawa niya, in-enable niya si Geto. So, yun lang. Yeah, maganda yung JJK Season 2. And tuloy-tuloy pa rin siya. So, by the time that this episode was released, maybe it's done. But I don't know. Pero, looking forward to JJK 2, parang ano ko lang siya. Guilty pleasure ko lang siya. Hindi ko siya masyado overthink. Ako rin. Pero, yung Zom din, mas gusto ko siya. Kasi, mas heartfelt siya for me. Mas masaya na manood ng mga heartfelt anime. Kaya parang, mas naluluok forward rin ako sa Zom 100 pag may bagong episode. Kasi ang sarap niya panoorin after ng araw. Lalo na pag after ng work. Work mo aga. Ako, pinapanood ko siya before work Before work. Habang kumakain. Ramdam ko kasi yung pagod ko after work. Tapos, I feel this guy. I wanna be like him. Ganun. Pero we talk about so much new anime. Yung mga anime. New gen anime. How about the old anime? Maybe yung mga anime na nakalimutan na natin since bata pa tayo, since pinanood natin yun. And siguro yung mga viewers ito, medyo nakalimutan na nila yun. Pwedeng naalala nyo pa. Do you have like a 3 anime na tumatak sa'yo nung bata? Tapos parang hindi na siya matunog ngayon parang nakalimutan na siya. Pero solid siya nung bata ka. Para sa'yo. Siguro, una ko is Flame of Recca. Flame of Recca. Hindi ko na masyado maalala rin yung plot doon. True. Kasi as in gano'n na siya na pati ako pero yung Flame of Recca opening na pag narinig ko yun parang yun ba yun? Core. Ay gago, mali ako. Hindi. Ano pala yun? Yung Yuyo ako siya pala yun. yung diba? Yung core pag narinig mo yun parang tangina. Alam mong Flame of Recca yan. Tapos yung plot, ang angas lang kasi. Di ba meron siyang sa arm niya? Tapos nangongolekta siya ng mga dragon. Parang, Shikigami yun Kaya yun lang naalala ko sa plot. Di ko na maalala yung story mismo. Inaabangan ko yun dati sa ABS, Ben. Sa ABS. Ikaw, ano yung isang ma-recommend mo naman sa akin? Air Gear. Ay, puta. Isa yan sana sabihin ko. Air Gear. So, lumalabas siya sa mga social media ko lately. So, naalala ko siya. Air Gear. Tangina. Natapos ko siya. Manga. End of manga. Natapos ko siya. So, etong anime na to, it's all about fucking rollerblades. Ang ganda rin ng opening song niyan, ng anime. Nakalimutan ko pero
sobrang banger nun. Lagi ko siya pinapakinggan dati. And nalungkot talaga ako nung kala ko magkakasunod pa anime pero na-discontinue data siya. Pero natapos naman yung manga ng maganda. Yung manga. At least ibang klase. Continue. I will explain why this anime is a banger. About rollerblades, why do I need to give a fuck about anime about rollerblades? Of course, the waifu and shit. Pero grabe kasi parang mga rollerblades tapos may mga gangstas, 'di ba? Parang mga gangstas sila doon. Tapos nagsimula siya na parang racing lang. Tapos if you put the logo of your fucking team to other team, yun eh. Dun na-awaken eh. Parang nilagay niya yung binigay na sticker sa kanya. Hindi niya alam na yun pala yung logo nung mga babae. Tapos nilagay niya dun sa palda nung isang babae na natakpan yung isang sticker nung iba pang gang or kung ano man tawag sa kanila. Nag-start ng parang war. Hindi naman war, parang battle na agad. Tapos nag-racing sila and what. Tapos hindi pa siya marunong mag-roller skates noon hanggang naging nag-end yung anime na gagawa siya ng parang mag-ollie siya pero parang may naka-line up lahat ng friends niya, nakahiga. Tapos tatalon siya sa incline, sa ramp. Tapos kailangan niyang ma-break yung record and shit. Sobrang solid. Sobrang solid doon. Pero iba na talaga nung nag-manga ako. Tangina naging sobrang fictional na siya. Yung wheels, alam mo yung wheels na ginagamit na may tawag sila sa wheels eh. Tapos parang parang may elements yung wheels. Tapos may mga original copy ng wheels na yun. Pag meron ka nung wheels na yun, meron siyang divine power or I don't know shit. Pero may technology siya. Tapos nare-release siya parang bangkay, tol. Puta. So pag nirelease nila yung skill ng wheels nila, it's either thunder, nag-iiba itsura ng wheels, mag-open up, tapos lilipad sila kung yun yung skill ng wheels nila, tapos kaya niya maglabas ng hurricane or thunder or whatever. Yung final shit, parang pinakamataas na tower sa buong mundo, inakyat nila yun habang naglalaban sila. Sobrang catastrophic na nangyayari. Na parang, ang daming nangyayari, parang siyang super shonen anime. Isipin mo, kapag shonen anime, espada, suntukan. Yun, gulong ang labanan. Air gear. Mabasa nga yan. Naghanap akong babasahin. 10 out of 10 and the waifus are real. Paborito kong character doon yung Jet eh. Yung isa niyang kaibigan na naka-bonnet, tapos parang symbol niya lagi pag nasa background Jet kasi wala lang, chill lang siya. Solid. Panood nga ulit. Ikaw, what's your next? Ito, may ligaw sa mga yung mga fighting na anime. Alam mo yung Law of Awakening? Law of Awakening, yeah. Sobrang lupit ng Law of Awakening kasi 2 seasons lang siya. Tapos na talaga siya? Di ko nabasa yung manga eh. Kasi natapos ko siya sa anime eh. Yung bida doon is meron silang power. Parang may lalapit sa kanilang senior or something or parang sensei. Parang bibigyan nata sila ng power. Tapos parang i-recruit sila to fight on some competition thing na parang 1v1. Yung mga uso dati parang may labanan, diba? Yung suntukan. Pero ito bibigyan ka ng power. Tapos yung power niya is to turn trash into trees. Okay. Diba? Alala mo na? Okay. Tapos may skill. Tapos pag ginagamit na skill nawawala. Parang ito naalala ko na tapos skill. Meron doon. My skill is sewing. Meron pa doon yung nakakatawa to eh. Sasabihin ko yung mga powers ng parang gang niya. Kasi nag-recruit yung sensei niya. Tapos may kanya-kanyang Yung isa doon is pag hinold niya yung breath niya, yung towel magiging hard as steel. So parang yung towel built different. Ganun siya. Hindi siya umihinga, tapos yung towel nagiging steel. Tapos yung isang naalala ko pa. Naglalaban sila eh. Yung bida. Sino ba yung bida? Uweki ba yun? Si Uweki, May nakalaban siya. Kapag nilagay yung kalaban niya sa pocket, yung yung kamay niya, mag-activate yung skill. Nakalimutan ko ano yung skill. Pero yun naalala ko. Pag nilagay sa bulsa yung ma-activate yung skill, alam ginawa ni Uweki, pre? Nilagay niya yung mga branches niya tapos nasira yung pantalon. Tapos sabi nung isang kalaban, I will use my skill, my sewing skill. Puta, tinahi niya yung pantalon. Sobrang baliw ng anime niyan.
Tapos yung isang babae na character doon, yung ka-team ni Uegi. Parang sa season 2 niya pa ata na-discover power niya. Pero yung power niya pala, kaya niyang yung glasses niya, yung kaya niyang mapa-inlove yung kalaban sa glasses niya. Kala niya sa kanya. Simping, bro. Kala niya sa kanya. Yun pala sa glasses lang. Insane. Tapos yung nakakatawa doon, parang si Ueki, heavenly being pala siya. Alam mo to? Hindi. Yung parang Hindi maalala. meron kasi siyang yung 'di ba Trash into Trees. Oo. Tapos na-discover niya na parang pwede pa siya mag-summon ng iba. Oo, ganun. na parang nag-iba na nga eh. Parang kaya niya yung trees nagiging weapon na Nagiging yung shit. weapon na, 'di ba yung parang may sinasummon siya sa kamay, Oo, sa kamay oo. niya, tapos biglang may bunganga na sumasara. Yun yung parang isa ata yun sa mga heavenly. Nagiging ano pa nga eh. Nagiging boots with fucking blades and then Oh, maangas pero mag-angas yung anime. Yung pala title na naalala ko na. Ikaw, ano naman sa'yo? Next one is maybe maraming may alam nito. Kateki Hitman Reborn. Oh my Reborn. God. Naalala mo yung kwento ko na kinosplay ko yung video. So, Hindi ko pa rin maanap yung picture eh. Try ako. actually, nung nanonood ako ng Big 3 dati, siya yung pang fourth ko. Hitman Ganda, Reborn. Binasa mo yung Kasi manga? binasa ko yung manga. Siyempre, nung una sa ano lang, pa onti-unti lang pinapanood ko lang yung tangina ba't siya naka-boxer tapos galit na galit siya sa buhay. Nakakatawa. Grabe no, pag mga anime dati na ganun, parang sobrang shit nung simula lagi, parang sobrang random, tapos biglang magiging seryoso. Sobrang nahook talaga ako nung nagsimula yung Vongola versus ano yan? Yung isang mafia. Maalala. Yung Basta isang nagfa-fight para maging head. Para maging head ng Vongola. For the Rings, yung Battle for the Rings. Sobrang ganda. Ang pinakang tumatak sa akin is Squalo versus si Guy, the guy with sword. With yung bamboo may baseball. sword. Oo. Yung Yamamoto. Yamamoto. Doon rin ako. Favorite character. Doon nag-start yung pag-addict ko sa swords dahil sa kanya. Tapos sinundan pa nung Future Arc. Gago, angas rin nun. After nung Future Arc after niya tinapos ko yung sa mga YouTube pa part 1, part 2. Rin. Tapos natapos siya sa anime. Anong kasunod mangyayari? Tapos may manga pa pala. Maangas rin yung sa manga ngayon. Yung parang coronation arc ni Tsuna. Tapos pina-check yung parang pina-throwback lahat ng backstory nung lahat ng Primo and everything. Tapos doon ata inintroduce yung isa pang gangster na mafia na Shinmon. Basta yun. Alam ko yung powers nila naman is earth. Oo, yun. Parang earth, mga earth fire. Kasi diba sila Kala mo ang lupit kasi ang ganda nung nung evolution nung mga powers. Ang ganda design diba? Ang angas ng design Nakaka-addict pati yung mga rings Tangina, pangarap kong bumili ng ring nung Bumili dati. ako sa Comic Alley ng mga rings dati. Yun ang ka-addict nun eh. Tapos nag-end siya on yung parang battle royale. Tangina, is this Fortnite. Ano siya yung mga may mga pacifier tawag sa kanila. Yung may mga pacifier, mga arcobaleno. Yung arcobaleno arc. Nag-battle royale tapos meron silang power parang parang Neo Football League ng ng Blue Lock. Merong certain time na pwede gamitin ng arcobaleno yung old state nila. So peak lang sila, tumatanda, tapos ang popogi. Sobrang lalakas. And yung pala, yung pinakwento mismo tungkol dun sa Vindis. Di ko na maalala yung plot yun yung yan. pinaka-plot nun. Yung paano nila papakawalan yung mga Vindis. Kasi parang yung mga Vindis pala, sila pala yung mga old arcobaleno. Ang ganda ng concept ng huli. Kaya naalala ko na lang yung ending nung manga. Yung mismo yung parang may fire shit. Ewan. Pero yun, solid. Hitman Reborn. Recommend yan. Umaasa pa rin ako magkakaroon ng next season. Third mo na ba to? Second. Okay, sige. Ito yung last recommendation ko. Edgy na anime ito eh. Ito yung una kong edgy na anime na pala. Darker Than Black yung pangalan. Yun nga yun. But why did I say Black Bible? I'm insane. Darker Than Black siya. Basta yung nakwento ko to sa isang episode. Pero yung story nun is nakafocus sa mga contractors. Okay. Ito is parang nakwento parang
ideally nawawala yung mga emotions sila in exchange. Tapos yung tuwing pag ginagamit nila yung powers nila, may kapalit, may exchange. So may mga tao doon na kunwari, pag ginamit nila yung power nila ganito karami, kailangan mo maglaslas. Parang ganung level. What the fuck? Or minsan kailangan nila mag-chew ng gum. It's either sobrang bizarre or sobrang simple lang. Walang in between. So parang minsan hold mo yung breath mo para mapalevitate siya, tapos stop mo lang yung hinga ka na ulit para mahulog siya. Parang ganun yung ganun yung mga tao doon eh. Maganda yung plot dahil para save siya ng law of waking pero mas edgy. Mas edgy, mas edgy ka mo. Maangas pa. Re-recommend ko yun dahil maganda yung season 2 nun. Yung bida doon, spoiler alert, na wala na yung powers niya. So parang so start pa lang na wala na yung powers niya? Sa season 2. Bro. Okay. Yung main protagonist. They always have like that. Yung mga anime. Pero ito hindi niya na nakuha ulit eh. Hindi ko na maalala eh. Pag mga anime dati Pero kasi sobrang lakas niya na. Skilled talaga siyang assassin before niya pa makuha yung powers niya. Kaya parang wala lang. Pinapatay niya pa rin yung mga tao may powers. So ano lang siya, physique. So he's physique. OG. So ano talaga siya. Sa Built angas pa ng different. mask niya eh. Ala ko maskara siya. May mask siya na yung may kidlat dito tapos nakangiti lang yung ano. Angas eh. Basta never siya napanood or nakita. May honorable mention ako. Babanggitin ko na lang yung pangalan ng anime na to. Isa pa is Black Cat. Black Cat? Oh, Ano yun? simple lang to eh. Simple lang plot niya eh. May dati siyang part ng kalaban ng organization. Gusto niya maging mabait. Tapos hinahunting siya ng organization na yun. Tapos Ba't naisip ko si Guru-chan? Sino yun? Yung pusa na assassin. Guru-chan, di ba? Pero yun. Guru-chan! Pero maganda yung Black Cat dahil siya yung 13th member tapos sobrang lakas niya sa baril. Tapos kalaban yung main protagonist doon parang Sephiroth. Mukha lang siyang pusa. Okay. Naisip ko talaga. Guru-chan, boss. Tapos isipin mo yung gusto pumatay sa kanya parang Sephiroth na mahaba yung espada. Tapos yung sa kanya pistol lang. Tapos pinanggaganon-ganon niya sa espada. Binablock na yung With blades? What the hell? Insane. Some type of Final Fantasy Final Fantasy stuff. Pero gusto ko yun eh. Pinapanood ko yun dati. Kasabay niya yung Law of Wakey Air Gear dati sa Animax. Shit. Okay. Ano yung sa'yo? Last ko siguro nabanggit ko na to is Hajime no Ippo. Knockout in GMA. Sobrang paborito ko talaga siya kasi parang siya yung mga pinakaunang sports anime na napanood. Boxing, di ba? Boxing. I love sports anime. So si Ippo Makunouchi nga, dati Tagalog dub ko talaga siya pinanood, pero naalala ko ulit siya nung high school ako kasi ongoing pa rin siya. Pinanood ko ulit from the start. Ano siya? Anak siya ng fisherman. Tapos binubully siya sa school. Tapos since sobrang built different siya, lean as fuck kasi nga fisherman siya and all. Ang macho niya agad eh. Nung pinatry siya suntokin yung fucking punching bag sa episode 1 ata, kasi tinuruan siya eh. You need to defend yourself with bullies and all. Tapos nung siya eh, yung tinuro sa kanya tamang form ng pagsuntok, sabi niya, tumalsik yung punching bag. Tapos sabi niya doon kay Takamura yung nagturo sa kanya, okay na ba yun? Parang solid ah. Tapos nakasimangot si Takamura. Kasi hindi naramdaman ni Ippo na basag na yung kamay niya sa isang suntok pa lang. Tapos nagdudugo. So nakakahook na yun yung first episode. Parang this guy got potential but he doesn't see it at all. Tapos ganda yung pag-climb ni Ippo sa taas na parang hindi lang puro panalo. Natatalo din siya. Nung kala niya nasa peak na siya na matatalo niya yung champion, matatalo niya yung champion, na-knockout siya. Talaga? Mm-hmm. Pero di ba may anime na tungkol sa boxing tapos parang namatay yung bida sa... hindi ko alam. Tapos maganda pa yung Hajime no Ippo kasi hindi lang sa kanya nagre-revolve yung story eh. Since, di ba, pag boxing, kala mo, syempre 1v1 lang, yung bida lang. Tapos, ang division niya lang kasi, lightweight, featherweight. Basta, nasa light division siya. Tapos, itong isang guy naman, si Takamura, nagturo sa kanya, doon naman sa heavyweight siya. So, ang goal ni Takamura, i-dominate lahat ng division.
Tapos, kumalaban siya ng bear, pre. Tapos, nung nakalaban niya yung bear, sinuot niya yung bear as coat. Tapos, kala ng mga tao, ano lang yan? Publicity lang yan. Tapos, may scar siya dito ng bear. Tapos, di naniniwala yung mga tao. Tapos, lahat ng laban niya, usually one punch lang. Pero, nagka-arc siya na sobrang lakas ng kalaban niya na sobrang intense nung laban talaga. Parang yun yung peak. Mas maganda pa yung laban na yun kaysa laban ni Ipo. Puta. Oo. Yung kinalaban niya, hindi ko alam kung Brazilian nata. Basta Caucasian ba yung kalaban niya yun? Sobrang ganda ng laban na yun. Anong year yung anime na to? Hindi ko alam actually. Pero luma na, no? Oo, luma na yung itsura. pero, mas madami siyang chapters kaysa sa One Piece. I'm Talaga? telling you. So, nasa As far as I know, kasi dati nung nakita ko siya, nasa 1,000 chapters na siya. Yung One Piece nasa 900 pa lang. so ongoing pa rin siya. Ongoing pa rin siya. And sobrang ganda lang nung manga kasi. Di ako masyadong nagbabasa ng manga. Nakikita ko lang yung mga clips. Yung pagiging ni Ipo, parang nagiging seinen na yung talaga? yung boxing niya. Parang nalalearn niya na hindi lahat puro saya, hindi lahat puro ganun. Kasi parang may na-mock yung niya. Mayroon siyang laban na mock yung mga past niya. Laban niya. Sinabi na, yung mga nakalaban mo naman, walang wente. And then, hindi siya nagalit dahil ininsulto siya. Nagalit siya dahil ininsulto yung mga kalaban niya. Parang, don't pay respects for them. Doon ko unang nakita si Ipo na hindi siya nakangiti. Tapos, nasa interview, gaano ba kalakas yung tinanong siya ng interview, gaano ba kalakas yung yung suntok mo? Sinabi niya doon, in Tagalog na lang para tanungin mo na lang siya after nung laban. Eyo! Tapos na nangyari nung laban, the guy got one hit KO. Talaga? Oo. Peak. Sobrang peak ng manga niya ngayon. Nagulat nga ako naging ganun na pala eh. Kasi dati sobrang mala action, mag-focus ka talaga sa action. Ngayon parang dumadating siya sa parang medyo nade-depress siya, tapos nare-retrieve niya yung sarili niya. Pero solid, Hajime no Ippo. Sana magka-anime pa, more. Parang solid na yung mga ganyan eh. Nasa age na kasi tayo na parang na-enjoy na natin yung mga ganyang klaseng content na anime. Yung parang tipong may action pa rin, pero meron mas maraming lessons, no? Kasi third mo na ba? Tapos na? Tapos na ako sa tapos na pala. Oo nga, okay. May honorable mention ka? Honorable mention! Tang-ina, hindi ko maalala. Wala? Di ko maalala. Meron sa dila pero di ko maalala. Okay, sige. Ikaw, meron pa? Wala. Gusto ko lang sabihin na by the time na ma-release siguro tong episode na to is yung Gear 5. Gear 5! Insane! Grabe, this pod ep is just very short kasi tetry namin very chill. Tetry namin gawing mas shorter since feeling namin na-aksaya namin yung oras niya. Pero if you want, just comment if you want a longer pod, the 2-hour pod, or just 1 hour or more pod. Comment kayo ng suggestions na rin kung ano gusto nyo. Consider namin. Suggestions will be plano namin mag-pod, mag-just chatting. Balak namin mag-stream, pero lahat to balak pa lang streams. Plans kasi, pa lang. Tsaka gusto namin mag-pod sana sa ibang lugar eh. Parang wala lang, chill lang, travel lang. And I guess that's it for today. Well, power_12. Hey yo, what the fuck is this? And yeah, don't forget to fucking like this video, subscribe to our channel, and thank you for all the support. Kahit kakapiranggot lang tayo, it's nakakataba ng puso na may nanonood pa din. Yes, sir. Yes, sir. I love you guys. We love you. You wanna plug anything? Are you coming back to official streaming? Plano ko mag-live stream ng pinag-iisipan ko pa kung Wednesday and Thursday. Pero so far ngayon ginagawa ko Wednesday and Sundays. So wala pang set na time kasi pinapakiramdaman ko pa sa totoo lang. Check niyo yung page ni Willpower. Willpower Gaming sa Facebook. Willpower_12 sa Twitch. Usually naglalaro lang siya ng Fortnite, Minecraft, and it's good. Valheim, yan. If you It's like good that conversation. Kind of if you like some... I'm trying my best. I'm doing my best to socialize. Habang walang nanonood, I will do my best. He is doing his best. And for me, I think, I don't know, still the podcast.
And TikTok, Modinosaur, TikTok, Mods. Mods.William. And Mods.William for our Tropa Time channel. And maybe that's it for now. Thank you so much. Comment Tite. in the comment section. Capital TITE. Peace.